Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong susubok sa ating mga puso at sa ating pananaw tungkol sa katatagan ng isang tao. Sabi nila, ang dignidad daw ay isang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera. Ngunit paano kung ang mismong pangangailangan ang maglalagay sa iyo sa isang sitwasyon kung saan ang pagkapit sa dignidad na iyon ang tanging meron ka? Hanggang saan kayang manindigan ng isang inang nag-iisa para sa kanyang prinsipyo, lalo na kung ang buhay ng kanyang anak ang nakasalalay dito? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Bisitang May Dalang Pagsubok. Nanginginig ang kamay ni Dalisay habang ibinababa niya ang telepono sa tabi ng kanyang higaan. Ang boses ng doktor ay tila isang malagim na alingaw-ngaw na paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Nilulunod ang katahimikan ng madaling araw. 500,000 pesos, Mrs. Vergara. Kailangan nating ma-schedule ang open heart surgery ni Sinag sa lalong madaling panahon. 500,000 piso. Ang mga salitang iyon ay parang mga matutulis na patalim na tumusok sa kanyang puso. Napapikit siya ng mariin. Saan, sa ngalan ng Diyos, siya hahanap ng ganoong kalaking halaga? Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang anak, si Sinag, ang kanyang 6 na taong gulang na anghel. Mahimbing itong natutulog. Ang payapang mukha nito ay may bahagyang pamumutla kahit sa dilim. Ang dibdib nito ay marahang tumataas baba. Ngunit alam ni Dalisay na sa likod ng bawat paghingang iyon ay isang pusong pagod ng lumaban. Ang kanyang sinag, ang kanyang tanging liwanag sa gitna ng walang katapusang karimlan. Kinuha niya ang kanyang pitaka sa ibabaw ng maliit na mesa. Binuksan niya ito. 2 gusot na 100 pisong papel at ilang barya. Iyon na lang ang natitira sa huling sahod niya bilang tagalinis sa isang maliit na karinderya. Hindi iyon sasapat kahit para sa isang linggong gamot. Ang bagong trabaho. Iyon ang tanging pag-asa niya. Sa araw na ito, magsisimula siya bilang isang housekeeper sa The Maharlika Grand Hotel, isang marangyang hotel sa Tagaytay na parang isang palasyo sa mga kwento. Ang sahod ay mas malaki. Ang mga benepisyo ay mas maganda. Ngunit sapat na ba yon? Makakaipon ba siya ng 500,000 bago mahuli ang lahat? Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Hindi. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Para kay Sinag, lalaban siya. Para kay Sinag, gagawin niya ang lahat. Good morning, Dalisay. Bati ni Marikit Fernandez, ang head of housekeeping, na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakatayo ito na parang isang reyna sa gitna ng malinis at mabangong linen room. Ang kanyang uniforme ay perpektong naplansa. Ang kanyang buhok ay walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Good morning po, Ma'am Kit. Magalang na sagot ni Dalisay, bahagyang nakayuko. First day mo. I expect nothing but the best from you, sabi ni Marikit. Ang bawat salita ay may diin. Inilibot nito ang tingin kay Dalisay, mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang bawat detalye. Ang mga bisita dito sa Maharlika Grand ay hindi basta-basta. They pay for perfection. So you give them perfection. Naintindihan mo? Opo, ma'am. Makakaasa po kayo. Ibinigay ni Marikit sa kanya ang isang listahan. Ikaw ang naka-assign ngayon sa penthouse suite. Ang pinakamataas, pinakamahal na kwarto sa buong hotel. Isang VIP ang naka-check-in diyan, si Mr. De Villa. Maselan yan at ayaw nang naiistorbo. Dalian mo lang ang paglilinis at siguraduhin mong walang anumang mawawala. May kakaibang diin sa huling mga salita ni Marikit. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Dalisay. Huwag kang masisilaw sa mga gamit nila, Dalisay. Ang isang mamahaling relos nila, katumbas na ng 1 taon mong sahod.
Pero para sa kanila, barya lang yan. Huwag mong pag-interesan. Marami nang natanggal dito dahil sa maling akala. Tumangulang si Dalisay kahit na may kirot siyang naramdaman sa paraan ng pagsasalita ni Marikit. Hindi niya kailangan ng paalala. Ang tanging yaman niya sa buhay ay ang kanyang dangal at iyon ay isang bagay na hindi niya kailanman isusuko. Nang marating niya ang penthouse suite, halos mapanganga si Dalisay sa sobrang pagkamangha. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame at tanaw mula roon ang buong Taal Lake. Ang mga muebles ay mukhang mas mahal pa sa bahay na inuupahanan niya. Isang lalaki ang nakatayo, malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Matangkad ito at balingkinitan ang pangangatawan. Nakasuot ng isang simpleng itim na t-shirt at gray na shorts. Ngunit meron itong aura ng kapangyarihan na hindi mo maipagkakamali. "Excuse me po, sir. Housekeeping po," mahinang sabi ni Dalisay. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha nito ay gwapo, ngunit malamig. Ang mga mata nito ay matalas at tila nanunuri. Walang emosyon sa kanyang mukha. "Pumasok ka," maikling sabi nito. Ang boses ay malalim at walang kabuhay-buhay. Habang naglilinis si Dalisay, nararamdaman niya ang mga mata ng lalaki na nakasunod sa bawat galaw niya. Hindi ito umalis. Hindi ito nanood ng TV o gumamit ng telepono. Nakaupo lang ito sa isang silya, tahimik na nagmamasid, na nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito at mag-focus sa kanyang trabaho. Pinunasan niya ang bawat sulok, inayos ang nagusot na kumot, at nilinis ang banyo hanggang sa kumintab ito. Nang mapadaan siya sa bedside table, napansin niya ang isang relos na nakapatong doon. Gawa ito sa kumikinang na ginto. Ang mukha nito ay napapalibutan ng maliliit na diamante. Kahit sa isang sulyap lang, alam niyang ang halaga nito ay sapat na para bayaran ang operasyon ni Sinag at higit pa. Napalunok si Dalisay. Saglit siyang natigilan, ngunit mabilis ding umiling para iwaksi ang anumang isipin. Kinuha niya ang basahan, maingat na itinaas ang relos, pinunasan ang ilalim nito, at ibinalik sa eksaktong pwesto kung saan ito nakalagay kanina. Hindi niya ito tinitigan ng matagal. Para sa kanya, isa lang itong bagay na kailangan niyang linisin sa paligid. Nang matapos siya, tumayo siya ng tuwid at humarap sa lalaki. "Tapos na po, sir. May kailangan pa po ba kayo?" Tinitigan lang siya nito ng ilang segundo. Ang mga mata ay tila sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay umiling ito. "Wala na. Makakaalis ka na." Nakahinga ng maluwag si Dalisay nang maisara na niya ang pinto ng suite. Ngunit habang naglalakad siya palayo sa pasilyo, hindi niya maalis sa isip niya ang titig ng lalaking iyon. Isang titig na puno ng pagdududa. Sa loob ng kwarto, tumayo si Alon Montemayor mula sa kanyang pagkakaupo. Nilapitan niya ang bedside table at kinuha ang relos. Pinagmasdan niya ito sa kanyang palad, isang maliit. Pamilyar na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngisi na hindi nagpapakita ng saya, kundi ng purong pangungutya. Napakadali sanang kunin, napakadaling ibulsa, lalo na para sa isang taong halatang gipit na gipit. Ngunit hindi niya ginawa. Hindi pa. Inikot ni Alon ang relos sa kanyang mga daliri. Ang babaeng yun, mayroon siyang nakitang kakaiba sa mga mata nito. Isang uri ng kalmadong dignidad. Pero para sa kanya, lahat ng tao ay may presyo. Lahat ay bumibigay kapag tama ang pagkakataon at sapat ang pangangailangan. At sisiguraduhin niyang ibibigay niya kay Dalisay Vergara ang lahat ng pagkakataon para ipakita ang tunay nitong kulay. Ibinaba niya ang relos at bumulong sa sarili. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Simula pa lang ito. Magandang araw po muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa nakaraang kabanata,
Nakilala natin ang isang pusong puno ng pag-asa sa kabila ng pagsubok, si Dalisay. Ngayon, ating bubuksan ang pinto sa isang mundo ng karangyaan, isang mundong pinamumunuan ng isang taong matagal nang isinara ang kanyang puso. Paano nga ba nabubuo ang isang pader sa paligid ng isang tao? Ano ang mga sugat ng nakaraan na nagiging lason sa kasalukuyan? Samahan ninyo akong silipin ang kwento sa likod ng mga matang mapanuri sa isang kabanatang pinamagatang Mga Mata sa Dilim. Ang penthouse suite ay isang magandang kulungan, ngunit hindi ito ang tunay na sentro ng kapangyarihan ni Alon Montemayor. Ilang palapag sa ibaba, sa isang silid na hindi alam ng karamihan, doon siya tunay na naghahari. Ang silid ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pader na puno ng mga high-definition monitor. Bawat screen ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng The Maharlika Grand, mga lobby, pasilyo, restaurant at pati na rin ang mga hidden camera na ipinalagay niya sa iilang piling suite, kabilang na ang kanyang sarili. Hindi siya si Mr. De Villa, ang masungit na bisita. Iyon ay isang maskara, isang papel na kanyang ginagampanan sa kanyang sariling teatro. Dito, sa malamig na liwanag ng mga monitor, siya si Alon Montemayor, ang may-ari ng lahat ng kanyang nakikita, isang hari na nagmamasid sa kanyang kaharian mula sa anino. Pinindot niya ang isang buton. Sa pinakamalaking screen, lumabas ang replay ng kuha kanina lang. Si Dalisay Vergara, pinanood niya itong muli. Ang pagpasok nito, ang magalang na pagbati. Ang bawat galaw nito ay tumpak at may pag-iingat. Ang paraan ng pagtiklop niya ng kumot ay may kumpas, hindi basta-basta. Ang pagpunas niya sa salamin ay walang iniiwang kahit isang marka. At ang eksena sa relos, pinalaki niya ang imahe. Nakita niya ang saglit na pagtigil nito, ang halos hindi mahahalata nitong paglunok. Nakita niya ang pagtingin nito sa gintong relo na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Iyon na. Iyon na ang sandaling hinihintay niya, ang sandali ng pag-aalinlangan, ang simula ng tukso. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Isang maikling pag-iling. At pagkatapos, ang maingat na pag-angat, pagpunas at pagbalik sa relos na para bang isa itong piraso ng ordinaryong bato. Sumimangot si Alon. Hindi ito ang inaasahan niya. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang multo mula sa nakaraan na laging bumabalik kapag nasusubok ang kanyang paniniwala. 5 taon na ang nakalipas. Umuulan ng malakas sa labas ng kanyang opisina. Nakatayo sa harap niya si Isabela, ang kanyang mapapangasawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at ng kinabukasan ng kanilang kumpanya. Ngunit ang mga mata nito ay malamig, walang bakas ng pagmamahal na dati niyang nakikita. "Bakit, Isabela? Bakit?" tanong niya. Ang boses ay basag. Ngumiti ito, isang nangiting mapait. "It was just business, Alon. Kailangan ko ng puhunan. At ikaw ang pinakamadaling paraan para makuha yon." Ang mga salitang yon, kasama ng 10 milyong pisong nawawala sa kaban ng kumpanya, ang dumurog sa lahat ng paniniwala niya tungkol sa pag-ibig at katapatan. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling magpapalinlang. Ang katapatan ay isang ilusyon. Lahat ng tao ay may presyo. Kailangan mo lang alamin kung magkano. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa monitor. "Hindi pa tayo tapos, Dalisay Vergara." Bulong niya sa screen na para bang naririnig siya nito. Kinabukasan, bago dumating si Dalisay para maglinis, gumawa ng panibagong plano si Alon. Kumuha siya ng isang 1,000 peso bill mula sa kanyang wallet. Maingat niyang inilagay ito sa ilalim ng kama, sa isang lugar na hindi agad makikita, ngunit siguradong madadaanan kapag nag-vacuum. Pagkatapos ay bumalik siya
Sa kanyang lihim na silid at naghintay, pumasok si Dalisay sa kwarto, dala ang kanyang mga gamit panlinis. Gaya ng dati, sistematiko ang kanyang pagtatrabaho. Nagsimula siya sa pag-aayos ng mga gamit, pagkatapos ay nagpunas ng alikabok. Nang simulan na niyang i-vacuum ang sahig, itinutok ni Alon ang kamera sa ilalim ng kama. Nakita niya ng masipsip ng vacuum ang dulo ng pera. Ipinatay ito ni Dalisay, inilabas ang papel de bangko, at pinagpagan. Tumingin ito sa paligid ng kwarto na para bang may hinahanap. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, lumapit ito sa bedside table at maingat na inilagay ang pera sa ilalim ng base ng lampshade sa isang lugar kung saan siguradong makikita ito ng may-ari. Hindi man lang ito nag-isip, hindi man lang ito natukso. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kalooban ni Elon. Hindi ito paghanga, mas malapit ito sa pagkadismaya. At isang pamilyar na pagkaintriga na matagal na niyang hindi naramdaman. Sino ang babaeng ito? Saan siya kumukuha ng ganitong klasing prinsipyo sa gitna ng kahirapan? Biglang tumunog ang telepono sa kanyang tabi. Isang internal line. Sinagot niya ito. Mr. De Villa, ang boses ni Marikit, malambing at puno ng pekeng pag-aalala. Yes? Malamig na sagot ni Alon. Nais ko lang pong i-check kung naging maayos po ang serbisyo ng bago naming housekeeper, si Dalisay. Sabi nito, mayroon po bang anumang problema? Wala. She's efficient. Tipid na sagot ni Alon. Narinig niya ang bahagyang pagtawa sa kabilang linya. Mabuti naman po kung ganoon. Medyo nag-aalala lang po kasi kami sa kanya. Alam niyo na po, sir. Kawawa nga po. Single mother. May sakit daw po ang anak. Gipit na gipit daw po sa pera. Sabi ko nga po sa kanya, mag-ingat siya at baka kung ano ang maisip niyang gawin. Ang mga salita ni Marikit ay parang kamandag na dahan-dahang gumapang. Simple lang ang mga ito, ngunit puno ng pahiwatig. Isang babala, isang pagdududa na itinatanim sa isipan ng isang bisita. I see. Thank you for the information. Sabi lang ni Alon bago ibaba ang telepono. Napatingin siyang muli sa monitor. Nakatayo roon si Dalisay. Inaayos ang mga unan. Walang kamalay-malay na pinapanood siya. Na hinuhusgahan siya. Na pinag-uusapan siya. Gipit na gipit. May sakit ang anak. Iyon pala ang kwento niya. Mas malalim ang dahilan para bumigay. Mas malaki ang tukso. Ang pagsubok ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito tunay na magsisimula. Habang pinapanood niyang lumabas ng silid si Dalisay, kinuha ni Elon ang kanyang cellphone. Isang text message ang pumasok mula sa kanyang general manager, ang tanging taong nakakaalam ng kanyang ginagawa. Sir, Marikit is asking questions about you. She was trying to get your real name from the front desk. Be careful. Napatiimbagang si Alon. So, ang babaeng nagbababala sa kanya tungkol sa iba ay siya palang may sariling tinatagong interes. Lahat sila, pare-pareho lang. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdududa, isang imahe ang nanatili sa kanyang isipan. Ang imahe ng 1,000 pisong papel na maingat na inilagay sa ilalim ng ilaw, na parang isang munting bandila ng katapatan sa gitna ng isang madilim na larangan ng digmaan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at kasama sa pakikinig. Sa bawat yugto ng ating buhay, dumarating tayo sa isang sangandaan. Isang pagpapasya na hindi lang huhubog sa ating kinabukasan, kundi susukat din sa bigat ng ating pagkatao. Ano ang gagawin mo kung ang solusyon sa pinakamabigat mong problema ay abot kamay mo na? Ngunit ang pagkuha dito ay mangangahulugan ng pagsuko sa iyong mga prinsipyo. Halina't tunghayan natin ang panibagong pagsubok sa ating bida sa kabanatang pinamagatang Ang Dalisay na Puso. Sa paglipas ng mga araw, naramdaman ni Dalisay ang unti-unting pagbabago sa ugali ng bisita sa penthouse suite. Kung dati ay malamig lang ito at mapanuri,
Ngayon, ay tila mayroon itong partikular na layunin, ang subukin ang kanyang pasensya hanggang sa pinakadulo nito. Hindi ko gusto ang pagkalatag ng kumot. Ulitin mo, utos ni Mr. De Villa, isang umaga. Kahit nakalalagay lang niya ng malinis na bedsheet. May nakikita akong alikabok sa salamin. Sabi nito kinabukasan, tumuturo sa isang lugar na makintab na at walang anumang dumi. Ang mga baso, siguraduhin mong walang marka ng daliri. Kahit isa. Bawat utos ay tinatanggap ni Dalisay nang walang reklamo. Tumangulang siya, humingi ng paumanhin, at tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unti siyang nauupos. Ang pagod sa katawan ay nadaragdagan ng bigat sa isipan. Ang bawat irap at puna mula kay Mr. De Villa ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ngunit kailangan niya ang trabahong ito para kay Sinag. Kaya't tinitiis niya ang lahat. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng banyo, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa bulsa ng kanyang uniforme. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, ang pangalan ng doktor ni Sinag, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Dali-dali siyang lumabas ng suite at nagtago sa pinakamalapit na supply closet. Isang maliit at masikip na silid na amoy bleach at fabric softener. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang sagutin niya ang tawag. "Hello, Doc?" "Mrs. Vergara," sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pagmamadali. "Makinig po kayong mabuti. Nagkaroon ng complication si Sinag. His heart is showing signs of severe fatigue. Hindi na natin pwedeng hintayin ang original schedule. Kailangan na natin siyang operahan sa lalong madaling panahon. As in sa loob ng linggong ito." Parang gumuho ang mundo ni Dalisay. "Ano po? Agad-agad?" "Yes, at kailangan ninyong makapag-down ng at least half of the amount bago natin siya maisalang. I'm sorry, pero protocol po yan ng ospital. 250,000 piso sa loob ng ilang araw." Ang telepono ay tila naging isang bloke ng yelo sa kanyang kamay. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi ng doktor. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salitang paulit-ulit. Kailangan na. Agad-agad. Hindi na pwedeng hintayin. Nang matapos ang tawag, napasandal siya sa mga estante ng tuwalya. Doon, sa katahimikan ng maliit na silid, bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay parang isang higanting kamay na humihigpit sa kanyang leeg. Unti-unti siyang sinasakal. Paano? Saan? Bakit ngayon pa? Pagkatapos ng ilang minuto, pinilit niyang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Naghilamos siya sa maliit na lababo sa sulok. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng pagod. Namumugto ang mga mata, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang determinasyong hindi pa rin namamatay. "Lalaban ako. Para sa'yo, anak." Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at bumalik sa penthouse suite para tapusin ang kanyang trabaho. Ngunit sa kanyang pagpasok, isang bagay ang agad na pumukaw sa kanyang atensyon. Wala na si Mr. De Villa. At sa ibabaw ng kama, sa gitna ng magulong kumot na kailangan pa niyang ayusin, ay nakalatag ang isang itim na leather wallet. Nakahati ito, bukas, at mula sa loob, tila isang mapanuksong ahas, ay umaalingaw-ngaw ang kulay asul ng mga 1,000 pisong papel. Isang makapal na tumpok nito. Sa tabi nito ay kumikinang ang isang pares ng gintong hikaw na may diamante. Natigilan si Dalisay. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang isipan niya ay biglang umikot na parang isang buhawi. Ang boses ng doktor, ang mukha ni Sinag na namumutla. 250,000. Ang halagang nasa wallet na yon
ay marahil higit pa roon. Isang kislap ng ideya ang pumasok sa kanyang isip, madilim at mapanganib. Napakadali lang. Kumuha ka ng ilan. Hindi niya mapapansin. Sobrang yaman niya, barya lang ito sa kanya. Hindi niya bibilangin. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang pagpawisan. Ang kanyang puso ay bumibilis, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang panloob na labanan. Ang imahe ng kanyang anak na nakahiga sa kama ng ospital ay lumitaw sa kanyang isipan na para bang nagmamakaawa. Para sa kanya, Dalisay. Gawin mo na. Napapikit siya ng mariin. Nanginginig, inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Binuksan niya ito, hindi para tumawag, kundi para tingnan ang kanyang wallpaper. Isang litrato ni Sinag. Nakangiti ito ng pagkatamis-tamis. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, kuha noong huling kaarawan nito bago lumala ang kanyang kondisyon. Ang ngiting iyon ang kanyang lakas. Ang nangiting iyon ang kanyang mundo. Ano ang sasabihin niya sa anak niya balang araw? Na ang pusong nagligtas sa kanya ay binili ng perang hindi kanya? Na ang ina niya ay isang magnanakaw? Hindi. Hinding-hindi. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Isang hiningang naglalaman ng lahat ng kanyang sakit, takot, at sa huli, desisyon. Dahan-dahan, lumapit siya sa kama. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Mayroon ng katiyakan sa bawat galaw niya. Hindi niya hinawakan ng pera. Sa halip, maingat niyang isinara ang wallet. Kumuha siya ng maliit na notepad at ballpen mula sa desk. Sa nanginginig ngunit buong sulat kamay, isinulat niya, "Sir, naiwan po ninyo ang inyong mahalagang gamit. Para po sa seguridad, itinago ko na po ito sa drawer ng bedside table." Kinuha niya ang wallet. Ang bigat nito ay parang bigat ng isang buong mundo sa kanyang palad. Inilagay niya ito sa pinakataas na drawer. Isinara ito ng marahan at ipinatong ang maliit na note sa ibabaw ng mesa. Nang matapos niyang linisin ang buong kwarto, pakiramdam niya ay may isang malaking tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Wala siyang pera at ang problema niya ay mas malaki pa kaysa kanina. Ngunit mayroon siyang kapayapaan ng loob. Ang kanyang dangal ay buo pa rin. Pagod na pagod siyang nag-log out sa trabaho. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa labasan ng mga empleyado, iniisip na niya kung sino ang susunod na uutangan, kung anong gamit pa ang pwede niyang ibenta. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, isang boses ang pumigil sa kanya. "Kamusta ang araw mo, Dalisay?" Napalingon siya. Si Mama Rikit nakatayo roon na may isang matamis, halos perpektong nangiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, isang bagay na hindi maipaliwanag ni Dalisay, ngunit nagdulot ng biglaang kaba sa kanya. "Mukhang pagod na pagod ka." Isang mapagpalang sandali po sa inyong lahat. Sa ating paglalakbay, madalas tayong makakita ng isang kislap ng kabutihan, isang patunay na mayroon pa ring pag-asa sa mundo. Ngunit, gaano kabilis maaaring magunaw ang paghangang iyon? Gaano kadaling hatulan ng isang tao batay sa isang ebidensyang tila hindi maikakaila? Ngayong araw, ating masasaksihan ang isang paghatol. Isang desisyon na babago sa takbo ng dalawang buhay. Ito ang ika-4 na kabanata. Ang bintang. Pagbalik ni Alon sa penthouse suite, isang hindi maipaliwanag na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay malinis na malinis. Ang bawat bagay ay nasa tamang lugar. Ang kama ay perpektong nailatag. Ang mga unan ay maayos na nakahanay. Ngunit ang wallet? Wala na sa ibabaw ng kama. Isang pamilyar na kumpas ng pagdududa ang unang pumasok sa kanyang isip. So, this is it. Ngunit bago pa man lumalim ang kanyang hinala, may napansin siyang isang maliit na piraso ng papel na nakatupi sa ibabaw ng bedside table. Kinuha niya ito, isang note mula sa hotel notepad.
Ang sulat kamay ay simple at malinis, kahit na may bahagyang panginginig. Sir, naiwan po ninyo ang inyong mahalagang gamit. Para po sa seguridad, itinago ko na po ito sa drawer ng bedside table. Napatigil si Alon. Dahan-dahan, binuksan niya ang drawer at naroon nga. Ang itim na leather wallet nakasara, hindi nagalaw. Ligtas, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kinuha niya ang wallet at binuksan ito. Ang pera, ang mga alahas, kompleto lahat. Walang kulang kahit isang sentimo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 mahahabang taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alon Montemayor. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit totoong ngiti. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata na nagpaalis, kahit saglit lang sa lamig na matagal nang namahay doon. Ang babaeng iyon, si Dalisay, sa kabila ng lahat, ang kahirapan, ang desperasyon, na halatang-halata sa kanyang mga mata. Pinili pa rin na niya ang tama. Pinili niya ang dangal kaysa sa pagkakataon. Naalala niya si Isabela. Naalala niya ang kasinungalingan. At ngayon, sa harap niya ay isang patunay na marahil mali siya. Marahil may mga tao pa ring hindi kayang bilhin ng pera. Isinara niya ang wallet at inilagay sa kanyang bulsa. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Tapos na ang pagsubok. Bukas, kakausapin niya ang babaeng ito. Hindi bilang si Mr. De Villa, kundi bilang si Alon Montemayor. Aaminin niya ang lahat at hihingi ng tawad. At higit sa lahat, tutulungan niya ito. Ano man ang problema nito, tutulungan niya ito. Ngunit habang nakatayo siya roon, ninanamnam ang kakaibang pakiramdam ng pag-asang sumisibol sa kanyang puso. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Napakunot ang noo ni Alon. Binuksan niya ang pinto. Si Marikit. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata ay namumula na, para bang umiiyak. At sa likod nito ay nakatayo ang 2 unipormadong security guard ng hotel. Sir! Sir De Villa, salamat sa Diyos at narito kayo, sabi ni Marikit. Ang boses ay nanginginig at nagpapanik. May masama pong nangyari. Ang wallet ninyo po. Nawawala. Tinitigan siya ni Alon nang walang emosyon. What are you talking about? Nawawala po. May nag-report po sa amin. Oh, Diyos ko, nakakahiya po. Hindi pa po ito nangyayari sa hotel namin. Kalmado, inilabas ni Alon ang wallet mula sa kanyang bulsa. Ito ba ang hinahanap mo? Natigilan si Marikit. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ngunit mabilis itong napalitan ng kunwaring kaginhawaan. Salamat naman sa Diyos. Nasaan po ninyo nakita, sir? Akala po namin, it was in the drawer. Your housekeeper Dalisay secured it for me. She even left a note. Ang ngiti sa mukha ni Marikit ay bahagyang nag-alinlangan. Talaga po, sir? Si Dalisay? Pero kasi, sir, paano? Nakita po kasi namin sa CCTV. May kahina-hinalang kilos po siya malapit sa pinto ninyo bago siya umalis. Kaya po siya ang una naming pinaghinalaan. Isang malamig na kaba ang muling gumapang kay Alon. Ang sumisibol na pag-asa ay biglang natabunan ng lumang pagdududa. Dalhin niyo ako sa kanya. Ang staff locker room ay maliwanag at maingay kanina lang, ngunit ngayon, nababalot ito ng tensyon. Ang ibang mga empleyado ay nakatayo sa gilid, nagbubulungan, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang tao. Si Dalisay. Nakatayo siya sa harap ng kanyang locker, ang mukha ay puno ng pagkalito. Katatapos lang niyang mag-log out, handa nang umuwi sa kanyang anak, nang bigla na lang siyang harangin ni Ma'am Marikit at ng mga gwardiya. Dalisay, I'm so sorry. Kailangan lang naming gawin ito. May nag-report kasi na nawawala ang wallet ni Sir De Villa. Sabi ni Marikit. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Pero, Ma'am Kit, hindi po nawawala. Naguguluhang sagot ni Dalisay. Ako po ang nagtago noon.
Nasa drawer lang po ng kwarto. Nag-iwan pa po ako ng note. Pakibuksan mo ang locker mo, miss. Sabi ng isang gwardiya. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Walang pag-aalinlangan. Binuksan ni Dalisay ang kanyang locker. Malinis ito at simple. Isang payong, isang supot na may lamang baon, isang maliit na tuwalya at ang kanyang lumang bag. Kumpiyansa siyang wala siyang itinatago. Pinasok ng gwardiya ang kanyang kamay sa loob ng locker. Kinapa niya ang mga gamit. Inilabas niya ang bag ni Dalisay at mula sa loob ng bag, dahan-dahan niyang inilabas ang isang itim na leather wallet. Ang eksaktong wallet na itinago ni Dalisay sa drawer kanina. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Dalisay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napatingin siya sa wallet. Pagkatapos ay kay Marikit. Pagkatapos ay sa mga kasamahan niyang ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong pagkasuklam. Hindi. Bulong niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang hangin. Hindi akin yan. Paano? Paano yan napunta dyan? Lahat ng mata ay napalingon kay Alon na tahimik na nakatayo sa may pintuan, nagmamasid sa buong pangyayari. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Ang maliit na ngiti kanina ay ganap ng naglaho, pinalitan ng isang matigas at malamig na ekspresyon. Ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata ay namatay, at ang bumalik ay ang pamilyar na yelo ng pagkabigo. So this was her game, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Kunin muna ang tiwala ko. Mag-iwan ng note para magpanggap na malinis, pero kinuha na pala ang wallet at itinago. Tuso. Mas tuso pa kay Isabela. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nagbalik ng may buong puwersa. Ang panandaliang paniniwala niya sa kabutihan ay nadurog. At ang natira ay ang mapait na lasa ng katotohanan na siya, si Alon Montemayor, ay muling nagkamali sa pagtitiwala. Naglakad siya papalapit kay Dalisay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang babae ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa, paulit-ulit na umiiling. Ngunit wala nang nakikitang anumang awa si Alon. Ang nakikita na lang niya ay isang magnanakaw, isang sinungaling, isang kolegilang artista. Tumigil siya sa mismong harap nito. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay walang emosyon, matalas, at pinal. You're fired. Ang dalawang salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na nagpabagsak sa lahat ng natitirang lakas ni Dalisay. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sobrang pagkabigla at sakit. Sa kanyang pagbagsak, bumukas ang kanyang maliit na bag. Isang piraso ng nakatuping papel ang lumabas mula rito. Dahan-dahang lumapag sa makintab na sahig. Ilang pulgada lang mula sa mamahaling sapatos ni Alon. Napatingin si Alon sa papel. Pag-asa Medical Center. Statement of account. Patient name. Sinag Vergara. Procedure. Urgent cardiac surgery. Nakita niya ang mga salita. Nabasa niya ang pangangailangan. Ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin at pagmasdan ang babaeng ngayong nakaluhod at humahagulgol sa sahig, ang kanyang mukha ay nanatiling malamig na parang yelo. Magandang araw po mga kaibigan. Minsan sa ating buhay, mararamdaman natin na tila lahat ng pinto ay nagsara. Na sa bawat pagsubok na ating harapin, wala na tayong ibang makapitan kundi ang sarili nating anino. Sa ganitong mga pagkakataon, saan tayo huhugot ng lakas? Ngayon, samahan natin si Dalisay sa kanyang paglalakbay sa isang madilim na lambak ng kawalan ng pag-asa. Ito ang ikalimang kabanata, sa dulo ng pag-asa. Walang narinig si Dalisay habang siya ay pinapalabas ng mga gwardiya sa pinto ng mga empleyado. Ang mga bulungan ng kanyang mga dating kasamahan, ang malamig na tingin ni Marikit, ang huling matigas na imahe ng mukha ni Mr. De Villa,
Lahat ay parang isang panaginip, isang masamang bangungot na hindi niya magawang magisi. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-echo sa kanyang isipan ng dalawang salita. You're fired. Ang paglalakad pa uwi ay tila walang katapusan. Bawat hakbang ay mabigat na para bang ang kanyang mga paa ay gawa sa tingga. Nakayuko ang kanyang ulo, iniiwasan ang tingin ng mga taong nakakasalubong. Ang kahihiyan ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa kanya, mainit at nakakasakal. Hindi lang siya nawalan ng trabaho, nawalan siya ng dangal. Ninakawan siya ng dangal sa harap ng lahat. Pagdating niya sa maliit na apartment na kanyang inuupahan, naabutan niya ang kanyang landlady, si Aling Nita, na nagwawalis sa harap ng pinto. Nang makita siya nito, agad na nawala ang nangiti sa mukha nito at napalitan ng isang matigas na ekspresyon. Dalisay, sabi nito. Itinigil ang pagwawalis. Maaga ka yata ngayon. At teka, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi makasagot si Dalisay. Huwag mong sabihing naningkit ang mga mata ni Aling Nita. Nasasanti ka ano? Hay nako, sinasabi ko na nga ba? At itong upa mo, 2 buwan nang delayed. Akala ko ba magbabayad ka ngayong kinsenas? Aling Nita, bigyan niyo pa po ako ng kaunting panahon. Pakiusap ni Dalisay. Ang boses ay halos hindi marinig. Kailangan ko lang po. Panahon? Hanggang kailan, Dalisay? Putol nito sa kanya. Puno na ako sa mga pangako mo. Kung wala kang trabaho, paano ka makakabayad? Humanap ka na ng malilipatan. Hanggang sa katapusan ka na lang dito. Pasensyahan tayo. Iniwan siyang nakatayo roon ni Aling Nita. Tulala. Isa na namang pinto ang nagsara. Ang tahanan niya, ang munting kanlungan nila ni Sinag, ay mawawala na rin. Pumasok siya sa loob at ang katahimikan ng walang taong apartment ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Walang Sinag na sasalubong sa kanya ng yakap. Nasa ospital pa rin ito, naghihintay. Naghihintay sa isang inang bigo. Sa desperasyon, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang tanging kamag-anak na naiwan sa kanya, ang kanyang tiya Elena, kapatid ng kanyang yumaong ina. Hello, tita? Oh, Dalisay, napatawag ka? Sagot ng nasa kabilang linya, may pagkagulat. Tita, pasensya na po sa abala, pero kailangan ko po sana ng tulong. Si Sinag po, kailangan na po siyang operahan agad. At doon, hindi na niya napigilan. Humagulgol siya sa telepono, ikinuwento ang lahat. Ang pagkawala ng trabaho, ang banta ng pagpapalayas, ang agarang pangangailangan para sa operasyon. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay isang malalim na buntong hininga. Dalisay, iha, sabi ng kanyang tiyahin. Ang boses ay malamig at puno ng paghatol. Hindi sa ayaw naming tumulong, pero alam mo naman, hindi rin kami mayaman. At isa pa, hindi ba't sinabihan ka na namin noon? Yang pagiging padalus-dalus mo sa lalaking yan, yan ang nagdala sa'yo sa sitwasyong yan. Ngayon, kami ang peperwisyuhin mo. Tita, para lang po kay Sinag. Kahit magkano lang po, babayaran ko po. Wala, Dalisay. Pasensya na. At ang tawag ay pinutol. Nakatitig lang si Dalisay sa telepono. Ang pakiramdam ng pag-abandona ay mas masakit pa kaysa sa kahihiyan. Kahit ang sarili niyang kadugo ay tinalikuran na siya. Nag-iisa na talaga siya. Sa isang huling desperadong hakbang, tinipon niya ang lahat ng bagay sa bahay na may kahit kaunting halaga. Isang lumang electric fan, isang maliit na rice cooker, at ang tanging alahas na mayroon siya. Isang manipis na gintong sing-sing na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago ito mamatay. Dinala niya ang lahat sa pinakamalapit na sanglaan. Ang lalaking nasa likod ng rehas na bakal ay halos hindi siya tiningnan. Tinimbang ang sing-sing, sinuri ang mga gamit, at nag-alok ng isang halaga na parang isang malupit na biro, 5,000 at 800 piso
para sa lahat, para sa mga huling ari-arian niya sa mundo. Wala siyang nagawa, kundi tanggapin. Hawak-hawak ang gusot ng mga pera. Pakiramdam niya ay mas mahirap pa siya kaysa noong wala siyang dala. Saan siya pupunta ngayon? Saan siya kukuha ng himala? May isang lugar na pumasok sa kanyang isipan. Ang simbahan. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na parokya. Ang kanyang mga paa ay kusang gumagalaw. Sa loob ng simbahan, umupo siya sa isang bakanting upuan sa likod. Ang amoy ng mga kandila at ang solemning katahimikan ay bahagyang nagpakalma sa kanyang nagwawalang puso. Napatingin siya sa malaking krus sa altar, sa imahe ng naghihirap na Kristo. Doon, sa harap ng Diyos, ibinuhos niya ang lahat, hindi sa salita, kundi sa tahimik na mga luha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat pighati. Ang kanyang panalangin ay walang boses, isang sigaw mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag niyo pong pabayaan ang anak ko. Kahit anong parusa, sa akin niyo na lang po ibigay. Huwag lang po sa kanya. Maawa po kayo. Habang nakayuko siya roon, basang-basa ng luha ang kanyang mga kamay, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Ang tunog ay napakalakas sa gitna ng katahimikan. Ang doktor ni Sinag. Isang masamang pangitain ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Nanginginig. Sinagot niya ang tawag. Mrs. Vergara, kailangan niyo na pong pumunta rito sa ospital ngayon na. Sabi ng doktor. Ang boses ay hindi na kalmado. Mayroon ng pagmamadali. Isang urgensya na nagpatindig sa lahat ng balahibo niya. We can't wait any longer. Kung hindi natin siya maoperahan sa loob ng 24 oras. Hindi na tinapos ng doktor ang sasabihin, ngunit naintindihan na ni Dalisay. Ang panalangin niya para sa himala ay sinagot ng isang ultimatum. Tumakbo siya palabas ng simbahan, hindi alintana ang mga taong napapatingin sa kanya. Tumakbo siya na parang hinahabol ng kamatayan. Nang makarating siya sa ospital, dumiretso siya sa kwarto ni Sinag. Naroon ang kanyang anak, nakahiga, mas maputla kaysa dati. Mayroon ng oxygen mask sa mukha nito, at ang monitor sa tabi nito ay nagpapakita ng mabilis at hindi regular na pintig ng puso. Napahawak si Dalisay sa salamin na bintana. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat paghinga ng kanyang anak. Lahat ng pinto ay nagsara na. Lahat ng pag-asa ay naglaho na. Ang Diyos ay tila bingi sa kanyang mga panalangin. O baka, may isa pang pinto. Isang pinto na matagal na niyang isinara at isinumpang hindi na muling bubuksan. Isang pinto na patungo sa isang madilim na nakaraan. Habang nakatitig siya sa kanyang naghihingalong anak, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na puno ng sakit, kahihiyan at pagpapakumbaba. Pupuntahan niya siya. Pupuntahan niya ang ama ni Sinag, ang lalaking bumuo at pagkatapos ay walang awang tumalikod sa kanila. Isang magandang pagkakataon pumuli, mga giliw naming tagapakinig, gaano kadalas na ang ating galit ay isang maskara lamang para sa mas malalim na sakit at gaano katagal kayang manatili ng isang tao sa kanyang tore ng kayabangan bago siya guhuin ang sarili niyang konsensya. Ating samahan si Alon sa kanyang pag-iisa sa isang gabi ng pagmumuni-muni at paghahanap ng kasagutan. Ito ang ika-6 na kabanata. Binabagabag ng konsensya. Bumalik si Alon Montemayor sa kanyang mundo ng karangyaan. Ang penthouse suite ay pinalinis niya sa ibang staff. Ang maskara ni Mr. De Villa ay hinubad na niya. Bumalik siya sa kanyang tunay na buhay. Isang serye ng mga board meeting, mga report na kailangang basahin, at mga desisyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit may nagbago. Sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga investor mula sa Japan, habang pinapaliwanag ng kanyang Chief Financial Officer ang tungkol sa profit projections para sa susunod na taon,
Natagpuan ni Alon ang kanyang sarili na hindi nakikinig. Ang kanyang atensyon ay nasa ballpen na hawak niya. Walang kamalay-malay, iginuguhit niya sa kanyang notepad ang isang paulit-ulit na imahe, ang mukha ng isang batang lalaki. Isang mukhang hindi pa niya nakikita, ngunit nararamdaman niya sa kanyang isipan. Ang anak ni Dalisay. Mr. Montemayor? Sir? Napatingala si Alon, naputol ang kanyang pag-iisip. Ang lahat ng mata sa conference room ay nakatuon sa kanya. Yes, what is it? Tanong niya. Ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Tinanong po ng ating mga bisita kung ano po ang inyong opinyon sa expansion plan, sabi ng kanyang CFO. Tumayo si Alon. I'm sorry, gentlemen. Something urgent came up. We will have to reschedule. Bago pa man makapag-react ang sino man, mabilis siyang lumabas ng silid. Iniwan ang isang grupo ng mga naguguluhang investor at mga empleyadong kinakabahan. Hindi siya mapakali. Ang imahe ni Dalisay na nakaluhod sa sahig, ang kanyang mga matang puno ng pagkabigla at sakit, ay parang isang multong ayaw siyang tigilan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. She deserved it. She was a thief, a liar. Paulit-ulit niya itong sinasabi sa kanyang isipan. Ngunit sa bawat pag-uulit, mas humihina ang puwersa nito. Mas nagiging kasinungalingan ang tunog nito. At ang papel. Ang statement of account mula sa ospital. Urgent cardiac surgery. Hindi niya ito matanggal sa kanyang isipan. Gabi. Nag-iisa si Alon sa pinakamahal na bar sa syudad. Ang kanyang suot ay isang mamahaling suit. Ang kanyang relos ay kumikinang sa madilim na ilaw. Sa harap niya ay isang baso ng pinakamahal na whiskey. Ininom niya ito ng isang lagukan. Umaasang ang init ng alak ay papawiin ang lamig sa loob niya. Ngunit walang epekto. Ang imahe ni Dalisay ay naroon pa rin. Lumulutang sa kanyang isipan, hinahabol siya. Paano kung nagkamali ako? Ang tanong ay pumasok sa kanyang isip na parang isang magnanakaw sa gabi. Hindi inaasahan, hindi gusto. Sinubukan niyang itaboy ito. Imposible. Nakita ng lahat ang ebidensya. Ang wallet nasa bag niya. Case closed. Ngunit ang konsensya niya ay may ibang sinasabi. Naalala niya ang note na iniwan nito. Ang pag-aalaga sa pagtago ng wallet. Naalala niya ang dignidad sa mga mata nito sa mga unang araw. Hindi ito ang mga kilos ng isang magnanakaw. Hindi ito ang mga kilos ng isang taong tuso. Mayroong mali. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang hepe ng kanyang security department. I want all the unedited CCTV footage from the employee hallway and locker room for the past 24 hours. Utos niya, ang boses ay mababa at puno ng autoridad. Every angle. Send the raw files to my personal server, now. Pag-uwi niya sa kanyang mansyon, hindi na siya nag-abala pang magbihis. Dumiretso siya sa kanyang private home theater, isang silid na kasing laki ng isang maliit na sinehan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Lights off. Display security feed." Ang malaking screen sa harap niya ay biglang nagliwanag, nahati sa maraming maliliit na bintana. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng hotel. Pinindot niya ang ilang mga control sa isang tablet. Isolate all feeds from hallway C employee exit from 3 p.m. to 5 p.m. yesterday. Ang mga bintana ay nagbago. Lumitaw ang mga kuha mula sa mga pasilyo. Nagsimula siyang manood, bawat segundo, bawat detalye. Ang paglabas-masok ng mga staff, ang kanilang mga biruan at tawanan. Pagkatapos, nakita niya si Dalisay. Naglalakad, pagod, malungkot. Nakita niya ang eksena kung saan hinarang ito ni Marikit. Nakita niya ang pekeng ng ngiti ni Marikit. Itinuon niya ang atensyon sa locker room feed. Nakita niya ang buong komprontasyon, ang pagbukas ng locker, ang paglabas ng wallet, ang pagbagsak ni Dalisay. Naramdaman niya ang pamilyar na galit na bumabalik. See?
She's guilty. Ngunit hindi siya tumigil. Mayroon pa siyang kailangang makita. Rewind. Show me the hallway feed 1 hour before Dalisay Vergara logged out. Muling umikot ang video. Pinanood niya ang bawat taong dumaan. Walang kakaiba. Enhance. Show me the dark corner near the lockers. Ang imahe ay lumaki, medyo malabo, ngunit sapat na para makita. At doon, nakita niya ito. Isang anino. Isang tao na mabilis na dumaan, maingat na tumitingin sa paligid. Ang taong yon ay huminto, malapit sa hilera ng mga locker. May kinuha sa bulsa, isang bagay na itim. Mabilis itong ipinasok sa siwang ng isa sa mga locker. Ang locker ni Dalisay. Hindi makita ng malinaw ang muka. Mabilis ang pangyayari, ngunit ang postura, ang uniforme, ang buhok na nakapusod ng perpekto, kilala niya ang taong iyon. Computer, cross-reference, compare the subject's profile with all female housekeeping staff on duty at that time. Ilang segundo ng pagproseso, pagkatapos ay lumabas ang isang pangalan sa screen, sa tabi ng isang larawan mula sa employee file. Marikit Fernandez, match probability. 98.1% parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Alon. Pinanood niya ulit ang video ng komprontasyon. Ngayon, iba na ang kanyang nakikita. Nakikita niya na ngayon ang halos hindi mahahalata. Matagumpay na ngisi sa mga labi ni Marikit habang nakaluhod si Dalisay. Nakikita niya ang pagkukunwari. Nakikita niya ang kasinungalingan. At napagtanto niya ang kanyang kahila-hilakbot na pagkakamali. Hinuhusgahan niya si Dalisay batay sa isang ebidensyang itinanim. Pinarusahan niya ang biktima. At ang tunay na salarin ay pinaniwalaan niya. Ang yelo sa kanyang puso ay biglang nabasag at ang bumuhos ay hindi awa, kundi isang nag-aalab na galit. Galit sa sarili. Galit sa kanyang pagiging bulag. Galit sa kawalang katarungang idinulot niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan, sinagot niya ito. "Sir?" sabi ng boses sa kabilang linya. Ito ang pribadong investigador na paminsan-minsan niyang kinukuha. May isa pa. May koneksyon siya sa isang sindikato na nagbebenta ng mga nanakaw na gamit mula sa mga hotel. Matagal na nilang modus to. Ibinaba ni Alon ang telepono. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na. Tumayo siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tapos na ang pag-iimbestiga. Ngayon, oras na para sa pananagutan. At pagkatapos, oras na para hanapin siya. Oras na para itama ang isang pagkakamaling marahil ay hindi na maitatama pa. Muli, isang mainit na pagbati sa inyong lahat, aming mga taga-subaybay. Ang katotohanan, gaano man ito subukang itago, ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas sa liwanag. At kapag ito'y lumabas na, kasama nitong darating ang katarungan, minsan sa paraang hindi inaasahan. Ating tunghayan ang paglalahad ng isang madilim na sikreto at ang pagsingil sa isang kasalanan. Ito ang 7 kabanata. Ang lihim ni Marikit. Ang galit ni Alon ay hindi mainit at sumisigaw. Ito ay malamig, tahimik at nakamamatay. Habang nakatitig siya sa imahe ni Marikit Fernandez sa screen, ang bawat piraso ng ebidensya ay parang mga shard ng yelo na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tindi ng kanyang pagkamuhi sa sarili niyang pagkakamali. Ang tawag mula sa kanyang pribadong investigador, ang huling piraso ng palaisipan. Isang sindikato. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw dahil sa inggit o pangangailangan. Ito ay isang organisadong krimen, isang operasyon na ginawang pugad ang kanyang sariling hotel. At si Marikit ang ahas sa loob. Muli niyang pinanood ang video ng komprontasyon sa locker room. Ngayong alam na niya ang katotohanan, ang bawat kilos ni Marikit ay naging kasuklam-suklam. Ang kunwaring pag-aalala, ang pekeng awa sa kanyang boses.
ang halos hindi mahahalata. Ngunit nandoong nanggiti ng tagumpay nang bumagsak si Dalisay. Sinamantala mo ang kahinaan niya. Bulong ni Alon sa madilim na silid. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ginamit mo siya para pagtakpan ang sarili mong krimen. Hindi siya nagsayang ng oras. Sa kalagitnaan ng gabi, tinawagan niya ang kanyang general manager, si Mr. David Lim, ang taong kanyang pinagkakatiwalaan. David, I need you in my office. 5 minutes. Pagdating ni David, isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak at mga matang nakakita na ng lahat, inilatag ni Alon ang lahat. Ang video, ang report ng investigador. Kunin mo lahat ng incident report ng minor theft sa nakalipas na 6 na buwan. Utos ni Alon. I-cross-reference mo sa shift schedule ni Marikit Fernandez. I want a pattern. Habang nagtatrabaho si David, isang email ang pumasok sa inbox ni Alon. Galing ito sa investigador. Ang subject, visual confirmation. Binuksan niya ang file. Isang serye ng mga litrato ang lumitaw. Si Marikit, nakasuot ng mga damit na halatang mas mahal pa sa kanyang buwanang sahod, na kumakain sa isang mamahaling restaurant. Si Marikit, sa harap ng isang condominium unit sa isang exclusive na lugar sa Makati. At ang huling litrato, ito ang nagpatigas sa kanyang panga. Si Marikit, nakasuot ng isang simpleng bestida, ngunit sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang pamilyar na kwintas na may sapphire pendant, isang kwintas na inireport na nawawala ng isang VIP guest 3 buwan na ang nakalipas. Sakto namang bumalik si David, may hawak na folder. Sir, tama po kayo. May pattern. Sa 15 kaso ng minor theft, sa loob ng 6 na buwan, 13 doon ay nangyari sa mga palapag na nasa ilalim ng supervision ni Marikit. Sa mismong shift niya, isinara ni Alon ang laptop. Tapos na ang investigasyon. Oras na para sa paghatol. David, call Marikit. Tell her I want to see her in conference room B in 1 hour. Tell her it's about a possible promotion. And then, call the police. Tell them to be here in 1 hour and 15 minutes. In plain clothes. I want them waiting outside the room. Isang oras ang lumipas. Pumasok si Marikit Fernandez sa conference room B, isang maliit at walang bintanang silid na ginagamit para sa mga pribadong pulong. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag, ang kanyang nanangiti ay abot-tenga. Suot niya ang kanyang pinakamagandang uniforme at ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa. Sir Alon, pinatawag niyo raw po ako. Sabi niya, ang boses ay matamis na parang pulot. Hindi niya ginamit ang pangalang Mr. De Villa. Alam niyang alam na nito ang tunay niyang pagkatao. Nakatayo si Alon malapit sa mesa, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa isang blangkong pader. Dahan-ahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Marikit, thank you for coming, sabi niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Please have a seat. Umupo si Marikit. Ang kanyang pananabik ay halata. Tungkol daw po sa promotion, sir? Hindi sumagot si Alon. Sa halip, kinuha niya ang isang tablet mula sa mesa at ipinihit ito paharap kay Marikit. Sa screen ay isang still image mula sa CCTV footage, ang malabong imahe niya habang may inilalagay sa locker ni Dalisay. Ang ngiti sa mukha ni Marikit ay unti-unting naglaho, na parang natutunaw na kandila. Napalitan ito ng pagkalito. Sir, ano po ito? Isinunod ni Alon ang isang dokumento. Ito ang listahan ng 13 insidente ng pagnanakaw sa hotel na nangyari lahat sa ilalim ng iyong supervision. Ang pagkalito ni Marikit ay napalitan ng takot. Ang kulay sa kanyang muka ay nagsimulang mawala. Hindi ko po maintindihan. At sa huli, ipinakita ni Alon ang huling larawan. Ang litrato niya na suot, ang ninakaw na kwintas. Sa puntong yon, gumuho ang lahat ng depensa ni Marikit. Nanlaki ang kanyang mga mata sa purong takot.
Nagsimula siyang manginig. Sir! Sir! Pakiusap! Nagsusumamong sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Hindi ko po sinasadya. Nagipit lang po ako. Patawarin niyo po ako, sir. Pakiusap. Huwag niyo po akong tanggalin. Tumayo si Alon at lumapit sa kanya. Ang kanyang anino ay bumalot sa nanginginig na babae. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang kanyang tingin ay puno ng absolutong pagkasuklam. Tanggalin? Marikit, sa tingin mo ba ito ay tungkol lang sa pagtatanggal sa iyo sa trabaho? Mahinang sabi niya, ang bawat salita ay parang isang sampal. Sinira mo ang pangalan ng hotel ko. Ninakawan mo ang mga bisita ko. Pero ang pinakamasama sa lahat, sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao para lang iligtas ang sarili mo. Nagsimulang umiyak si Marikit. Isang iyak na puno ng takot, hindi ng pagsisisi. Sir, maawa po kayo. Ang awa ay para sa mga taong karapat-dapat. Malamig na sagot ni Alon. At ikaw, matagal mo nang isinuko ang karapatan mo dyan. Sa senyas niya, bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang lalaking nakasibilyan. Marikit Fernandez, sabi ng isa sa kanila. Inaaresto ka namin para sa salang pagnanakaw. Isang sigaw ng pagkabigla at takot ang kumawala mula kay Marikit habang pinupusasan siya. Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at galit. Ngunit si Alon ay hindi na nakatingin sa kanya. Ang kanyang atensyon ay nasa labas na para bang may mas mahalaga siyang hinahanap. Habang hinihila palabas si Marikit, ang kanyang mga iyak ay unti-unting humina sa pasilyo. Naiwan si Alon sa katahimikan ng silid, ngunit ang ingay sa kanyang isipan ay mas malakas pa kaysa dati. Ang hustisya para sa hotel ay naibigay na, ngunit ang hustisya para kay Dalisay, hindi pa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang huling piraso ng impormasyon na nakuha niya bago ang komprontasyon, ang address ni Dalisay Vergara mula sa kanyang employee file. Isang maliit na apartment sa isang magulong parte ng syudad. Isang kasalanan ang nabayaran na. Ngayon, oras na para harapin ang sarili niyang pananagutan. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sinasabi na ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang galit ng iba, kundi ang bigat ng sarili nating pagsisisi. Kapag napagtanto natin ang isang pagkakamali, lalo na kung ito'y nagdulot ng matinding sakit sa isang inosenteng tao, hanggang saan tayo dadalhin ng ating konsensya para lamang maitama ito. Tunghayan natin ang unang hakbang ni Alon sa daan ng pagbabayad sala. Ito ang 8 kabanata. Pagkakataong itama ang mali. Nang isara ang pinto at tuluyang mawala, sa paningin niya si Marikit kasama ang mga pulis. Walang naramdamang tagumpay si Alon. Ang katahimikan na naiwan sa conference room ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw ng babae kanina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso, isang ritmong puno ng pagsisisi at isang nag-aalab na pangangailangan na kumilos. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Habang si Marikit ay dinadala patungo sa kanyang selda, si Dalisay ay nasa labas, mag-isa, pasan-pasan ang isang kasalanang hindi niya ginawa at hinaharap ang isang problemang siya mismo ang nagpalala. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig sa galit sa sarili. Tiningnan niya ang employee file ni Dalisay. Nandoon ang address. Isang maliit na apartment sa isang lugar sa syudad na hindi niya kailanman pinapangarap na puntahan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Ang kanyang mamahaling European sports car ay tila isang dayuhan sa masisikip na eskinita ng lugar kung saan nakatira si Dalisay. Bawat liko niya ay nagdudulot ng mga usyosong tingin mula sa mga residente. Ang amoy ng marangyang leather sa loob ng kanyang sasakyan ay hinalinhan ng amoy ng ordinaryong buhay sa labas, amoy ng pinaglutuan, ng alikabok, ng kahirapan. Nang makita niya ang gusali
na isang two-story apartment na kupas na ang pintura at puno ng mga sampayan, naramdaman niya ang isa na namang kirot sa kanyang puso. Dito nakatira ang babaeng hinusgahan niya. Dito niya pinalaki ang kanyang anak. Bumaba siya ng sasakyan. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang kasinungalingan sa lugar na yon. Isang babaeng may katabaan na nagwawalis sa harap ng isang pinto ang sumalubong sa kanya ng mataray na tingin. Si Aling Nita. "Ano pong kailangan natin, sir?" tanong nito. Ang boses ay may halong pagdududa. "Hinahanap ko si Dalisay Vergara. Dito raw siya nakatira." Sagot ni Alon. Sinisikap na maging magalang. Natawa ng mapait ang babae. "Dito siya nakatira, kamo. Wala na siya. Pinalayas ko na." Parang nanikip ang dibdib ni Alon. "Pinalayas? Bakit?" "Bakit?" Inulit ni Aling Nita. Ngayon ay may halong galit. "Dahil wala siyang pambayad ng upa. 2 buwan na." Ang sabi niya, magbabayad siya pagkasahod niya sa hotel na pinagtatrabahuhan niya. Pero anong nangyari? Umuwi siyang umiiyak. Tanggal na raw sa trabaho dahil pinagbintangan daw na magnanakaw. Abay, paano pa siya makakabayad? Ang bawat salita ng babae ay parang isang direktang akusasyon kay Alon. Dahil sa'yo, wala na siyang trabaho. Dahil sa'yo, pinalayas ko siya. "Saan? Saan po siya nagpunta?" tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Nagkibit balikat si Aling Nita. "Abay, ewan ko." Umiiyak siyang umalis. Dala ang iilang gamit niya. "Naaawa nga ako. Pero negosyo ay negosyo. Buhay na niya yon." Iniwan siyang nakatayo roon ni Aling Nita. Sa gitna ng eskinita, pakiramdam ay mas nawawala pa kaysa dati. Wala na si Dalisay dito. Saan siya hahanapin? Bigla, ang imahe ng papel na nahulog mula sa bag ni Dalisay ay bumalik sa kanyang isipan. Pag-asa Medical Center. Sumakay siyang muli sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaharurot ito paalis. Habang nagmamaneho, tinawagan niya ang kanyang assistant. "Carla, I need a citywide search. All major hospitals, public and private. Look for a pediatric patient named Sinag Vergara. I need his location in the next 10 minutes. This is top priority." Ang sumunod na oras ay isang malabong pagkataranta. Gamit ang kanyang impluensya at pera, nakuha niya ang mga listahan. Nagpunta siya mula sa isang ospital patungo sa isa pa. Sa St. Luke's wala. Sa Medical City, negatibo. Sa Makati Med, walang record. Bawat pagtanggi ay nagdaragdag sa bigat ng kanyang pag-aalala. Ang syudad ay tila isang malaking karayom at si Dalisay at ang kanyang anak ang hinahanap niyang nawawalang sinulid. At sa wakas, dumating ang kumpirmasyon mula sa kanyang assistant. "Sir, positive. Pag-asa Medical Center. Pediatric Cardiology Ward. Pag-asa, Pag-asa." Ang pangalan ng ospital ay isang mapait na kabalintunaan. Pagdating niya sa ospital, ang dami ng tao at ang amoy ng antiseptic ay sumalubong sa kanya. Ito ay isang mundong malayo sa kanyang nakasanayan. Nagtanong siya sa information desk at itinuro siya sa tamang palapag. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo ng pediatric ward, bumagal ang kanyang mga hakbang. Ang mga dingding ay may mga masasayang drawing ng mga hayop, ngunit ang hangin ay puno ng hindi masabing lungkot. At doon, sa dulo ng pasilyo, sa harap ng isang silid na may salaming bintana, nakita niya siya, si Dalisay. Nakaupo siya sa isang plastik na upuan, mag-isa. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus na para bang niyayakap niya ang sarili para hindi gumuho. Mas payat siya kaysa sa huli niyang kita. Ang kanyang mukha ay walang kulay, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, malalim at basag. Ang dating kalmadong dignidad na hinangaan niya ay nawala, napalitan ng isang hilaw, lantad na desperasyon. Nakatayo lang si Alon sa malayo. Pinapanood siya, hindi makagalaw.
Ang bigat ng kanyang kasalanan ay hindi pa naging ganito kalinaw. Ito ang resulta ng kanyang paghuhusga. Ito ang babaeng dinurog niya. Ano ang sasabihin niya? Sorry? Ang salitang yon ay tila isang insulto. Maglalakad na sana siya palapit. Handa nang harapin ang galit nito, ang pagkamuhi nito, ano man ang ibato nito sa kanya. Ngunit bago pa siya makahakbang, isang doktor na nakaputing coat ang lumabas mula sa silid at lumapit kay Dalisay. Tumayo si Dalisay. Ang kanyang buong katawan ay naprajen. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi marinig ni Alon ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakikita niya ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng babae. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito na mabilis na napalitan ng takot at pagkatapos ay nangganap na pagkabigo. Nakita niya ang doktor na marahang umiling. At pagkatapos, narinig niya ang boses ng doktor. Sapat na ang lakas para umabot sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ay malinaw, malamig, at pinal. I'm sorry, Mrs. Vergara. We can't wait any longer kung hindi natin siya maoperahan sa loob ng 24 oras. Ang doktor ay hindi na nagpatuloy, ngunit ang hindi natapos na pangungusap ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan ng pasilyo, nag-iwan ng isang nagbabantang katotohanan. 24 na oras. Isang araw. Iyon na lang ang natitira. Isang sandali ng katahimikan po sa inyong lahat. May mga pagkakataon sa ating buhay na mararamdaman nating tayo'y nasa dulo na. Na pagkatapos ng lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, lahat ng panalangin, ang tanging isasagot sa atin ng mundo ay isang nakabibinging katahimikan. Ito ang sandali ng pagkatalo. Ating samahan si Dalisay sa kanyang pinakamadilim na oras sa isang kabanatang magtatanong. Ang lahat ay huli na? Kung hindi natin siya maoperahan sa loob ng 24 oras. Ang mga salita ng doktor ay hindi na nangailangan ng karugtong. Humangin ang mga ito sa pasilyo, malamig at matalas, at tila hiniwa ang bawat hibla ng natitirang pag-asa sa puso ni Dalisay. 24 na oras, parang isang death sentence. Isang orasan na nagsimula nang tumakbo pabaliktad. Bawat tiktak ay isang hakbang palapit sa isang kinatatakutan niyang wakas. Nakatayo lang siya roon, tulala. Habang ang doktor ay nagsasalita pa ng mga bagay na hindi na niya maintindihan. Mga salitang tulad ng critical, high risk, at we're doing everything we can. Tumango lang siya ng tumango, na parang isang sirang manika. Nang tapikin siya nito sa balikat at magpaalam, hindi man lang siya kumilos. Naiwan siyang mag-isa sa pasilyo, nakatitig sa salaming bintana ng kwarto ni Sinag. Ang kanyang munting anghel, ang kanyang liwanag, ay dahan-dahang namamatay sa harap niya at wala siyang magawa. Ang isipan niya ay bumalik sa nangyari kaninang umaga. Ang huling pinto na kanyang tinuktok. Ang biyahe papunta sa bahay ng ama ni Sinag ay puno ng pagpapakumbaba at pait. Isang malinis na subdivision, isang modernong bahay na may magandang hardin, isang mundong malayong-malayo sa kanilang dalawa. Nang bumukas ang pinto, isang lalaking medyo tumataba na at may mga guhit na ng katandaan sa mukha ang humarap sa kanya. Si Marco. Dalisay, sabi nito. Ang pagkabigla ay malinaw sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo dito? Marco? Pasensya na, sabi niya. Nilulunok ang lahat ng kanyang pride. Kailangan ko ng tulong mo. Ang anak natin, si Sinag, may sakit siya sa puso. Kailangan niyang maoperahan agad. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa pagkabigla, naging malamig at mailap. Matagal na yon, Dalisay. May sarili na akong pamilya ngayon. Alam ko, pakiusap niya, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Pero anak mo pa rin siya. Nagmamakaawa ako sa iyo, Marco. Buhay niya ang nakataya. Tumingin ito sa paligid na para bang natatakot na may makarinig. Wala akong maibibigay sa iyo. Hindi ko responsibilidad yan. Responsibilidad?
Anak mo siya. Isang pagkakamali ang nangyari sa atin, Dalisay. Huwag mo nang idamay ang pamilya ko ngayon dito. At pagkatapos, dahan-dahan ngunit may katiyakan, isinara nito ang pinto. Hindi isang malakas na pagsasara, kundi isang tahimik na pag-click. Isang tunog na mas pinal at mas masakit. Ang huling pag-asa niya ay isinara sa mismong harap niya. Ngayon, habang nakatayo siya sa pasilyo ng ospital, ang tunog ng pag-click ng pinto ay parang umuulit sa kanyang isipan. Kasabay ng mabagal na beep ng heart monitor ni Sinag, lahat ng pinto ay nagsara na. Ang trabaho, ang bahay, ang kamag-anak, ang ama ng kanyang anak. Ang bigat ng lahat ng ito ay biglang bumagsak sa kanya. Ang kanyang mga binti ay hindi na kinaya ang bigat ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, isinandal ang likod sa malamig na pader. Doon, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at ibinuhos ang lahat. Hindi na ito ang tahimik na pag-iyak na pinipigilan. Ito ay isang hagulgol, isang tunog na nagmumula sa kaibuturan ng isang inang natatalo, isang sigaw ng isang pusong ganap ng nadurog. Bawat hikbi ay puno ng tanong na, bakit? Bawat patak ng luha ay isang panalangin hindi sinagot. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang boses ang pumunit sa kanyang mundo ng pighati. Isang boses na pamilyar. Isang boses na nagdulot ng huling dagok sa kanyang pagkatao. Dalisay. Dahan-dahan itinaas ni Dalisay ang kanyang ulong basang-basa ng luha. At doon, nakatayo ilang hakbang mula sa kanya, ay ang lalaking dahilan ng lahat ng ito, si Mr. De Villa. Ang mayaman at malupit na bisitang nag-akusa sa kanya, nagtanggal sa kanya sa trabaho, at nagtulak sa kanya sa bangin na ito. Sa isang iglap, ang kanyang pighati ay nahaluan ng isang nag-aalab na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon pa siya. Nanginginig, pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga mata, namumula at namumugto, ay tila mga nagbabagang uling. Ano pa ang ginagawa mo dito? Anggil niya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagkamuhi. Hindi ka pa ba nasiyahan? Kulang pa ba ang panunood mo sa paghihirap ko? Nandito ka ba para pagtawanan ako? Lumapit si Alon, isang hakbang. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Dalisay. Isang halo ng pagsisisi at pagmamadali. Dalisay, hindi. Makinig ka sa akin. May kailangan kang malaman. Malaman? Ang alam ko lang isa kang demonyo. Sigaw niya, hindi na alintana ang iilang nurse na napapatingin sa kanila. Sinira mo ang buhay ko. Dahil sa'yo, wala na akong trabaho. Dahil sa'yo, wala na akong bahay. At dahil sa'yo, napaturo siya sa salaming bintana kung saan nakahiga si Sinag. Ang anak ko. Ang anak ko ay mamamatay. Hindi yan totoo. Pilit ni Alon. Ang kanyang boses ay desperado na. Dalisay, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng bumigay. Sa isang kilos na puno ng lahat ng kanyang galit at sakit, itinulak niya si Alon ng buong lakas. Umalis ka na! Umalis ka! Ayaw kitang makita! Hindi inaasahan ni Alon ang tulak. Napaatras siya ng ilang hakbang. Ginamit ni Dalisay ang pagkakataong yon. Tumalikod siya at tumakbo, hindi para lumayo, kundi para lang makawala sa presensya ng lalaking yon. Tumakbo siya patungo sa dulo ng pasilyo sa isang madilim na sulok kung saan muli siyang napasandal sa pader at nagpatuloy sa kanyang pag-iyak. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa labis na emosyon. Naiwan si Alon na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Ang sakit ng pagtulak ni Dalisay ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nakita niya ang Dalisay na pagkamuhi sa mga mata nito at napagtanto niya, tama ito. Sa mata niya,
Isa siyang demonyo. Walang salita ang makakapagpabago noon, tanging gawa lamang. Nakita niya ang doktor na kausap ni Dalisay kanina, na ngayon ay nag-aalalang nakatingin sa kanilang dalawa mula sa nurse's station. Nilapitan ito ni Alon. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan na ng isang matigas at hindi matitinag na determinasyon. Ang doktor ay tila kinabahan sa biglaang paglapit ng isang lalaking halatang mayaman at makapangyarihan. "Sir, may maitutulong po ba ako?" Tinitigan siya ni Alon ng diretso sa mata. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay hindi na nagtatanong o nakikiusap. Ito ay isang utos. Ako ang magbabayad sa lahat. Ang operasyon ng batang si Sinag Vergara, lahat ng gastusin, walang limitasyon. Natigilan ng doktor, naguguluhan. "Pero sir, ang pamilya po. Huwag ninyong alalahanin ang pamilya," putol ni Alon. "Alalahanin ninyo ang pasyente. Ihanda ninyo ang pinakamagaling na team. Ang pinakamagaling na cardiac surgeon sa buong Pilipinas. Kung kinakailangan, paliparin ninyo papunta rito." Wala akong pakialam sa gastos. Huminga siya ng malalim at ang huling salita niya ay binitawan niya na may bigat ng isang pinal na hatol. "Now, isang pagbati po na puno ng pag-asa sa inyong lahat." Sabi nila, sa pinakamadilim na gabi raw, pinakamaliwanag magniningning ang mga bituin. At sa sandali ng ganap na pagsuko, doon madalas dumarating ang tulong sa paraang hindi natin inaasahan. Isang biyaya, isang sorpresa, isang himala. Ating saksihan ang isang hindi inaasahang regalo ng tadhana sa isang kabanatang pinamagatang ang himala. Nakatayo si Dalisay sa madilim na sulok ng pasilyo. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa galit at pighati. Pagod na siyang umiyak, ngunit ang sakit ay naroon pa rin, isang bukas na sugat sa kanyang puso. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib, nagpapaalala sa kanya ng ultimatum ng doktor. Na oras. Habang nakasandal siya roon, naghihintay sa hindi maiiwasang katapusan, isang nurse na may katandaan, ang head nurse ng palapag, ang marahang lumapit sa kanya. Inaasahan ni Dalisay na sasabihan siyang umayos o baka may masamang balita itong dala, kaya't lalo niyang niyakap ang kanyang sarili. "Mrs. Vergara?" Malumanay na sabi ng nurse. Hindi sumagot si Dalisay. "Mrs. Vergara, kailangan na po nating ihanda si Sinag." Sa narinig, parang isang punyal ang tumusok sa puso ni Dalisay. Ito na ba yon? Handa para saan? "Ihanda?" Bulong niya. Ang boses ay basag. Ngumiti ang nurse, isang ngiting puno ng pag-unawa. "Opo, para sa kanyang operasyon." Napakunot ang noo ni Dalisay. Naguguluhan. "Operasyon? Pero, ang bayad," sinabi po ng doktor. "Alam ko po," sabi ng nurse, at ang nangiti nito ay mas lalong lumawak. "Pero may nangyari pong himala, iha." "Himala?" "Opo. Isang anonymous benefactor ang tumawag sa administrasyon kanina lang. Binayaran na po niya ang lahat." Natigilan si Dalisay. Tila huminto ang pag-inog ng mundo. "Ano po? Lahat?" "Lahat-lahat," pagdidiin ng nurse. "Ang buong halaga ng operasyon, ang private room, ang mga gamot, lahat ng posibleng gastusin hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Nakahanda na po ang operating room. Ang pinakamagaling na cardiac team ng ospital ay papunta na rito." Hindi makapaniwala si Dalisay sa kanyang naririnig. Isang panaginip ba ito? Isang malupit na biro? Napatingin siya sa nurse, naghahanap ng kahit anong senyales ng panloloko. Ngunit ang nakita niya ay purong katotohanan. Sino po?" Tanong ninginig niya. Ang kanyang isip ay naguguluhan. "Sino pong benefactor?" Umiling ang nurse. "Hindi po namin alam, iha. Ang tanging bilin niya ay iligtas ang buhay ni Sinag Vergara. Ayaw po niyang magpakilala."
Sa puntong iyon, ang lahat ng lakas na natitira sa katawan ni Dalisay ay biglang nawala. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Kung hindi siya mabilis na naalalayan ng nurse, bumagsak na sana siya sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang bibig ng kanyang mga kamay at doon, muli siyang umiyak. Ngunit ang mga luha ngayon ay iba na. Hindi na ito luha ng pighati o galit. Ito ay mga luha ng pagkabigla, ng pasasalamat, ng isang kaluluwang nabigyan ng pag-asa sa sandali ng ganap na kadiliman. Isang himala, isang tunay na himala. Ang sumunod na mga sandali ay isang mabilis at nakakataranta na pagkilos. Dinala ng mga nurse si Sinag palabas ng kanyang kwarto patungo sa operating room. Hinawakan ni Dalisay ang kamay ng kanyang anak habang itinutulak ang higaan nito. "Anak, magpagaling ka ha?" Bulong niya. Hinahalikan ang noo ni Sinag. "Magiging okay ang lahat. Mahal na mahal ka ni Mama." At pagkatapos, isinara na ang malalaking pinto ng operating room at isang pulang ilaw sa itaas nito ang umilaw. Nagsimula na ang paghihintay. Umupo si Dalisay sa mga bakal na upuan sa labas ng OR. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat oras ay parang isang habambuhay. Naglabas siya ng isang maliit na rosaryo mula sa kanyang bulsa at nagsimulang magdasal. Nagdasal siya para sa mga kamay ng mga doktor, para sa lakas ng puso ng kanyang anak, at para sa kaluluwa ng kung sino mang anghel na nagbigay sa kanila ng himalang ito. Lumipas ang 5 oras, 6, 7. Ang pasilyo ay unti-unting humimik habang lumalalim ang gabi. Siya na lang ang naiwan doon, isang nag-iisang figura ng pananampalataya at takot. Sa kabilang dulo ng mahabang pasilyo, nakatago sa dilim ng isang hindi gaanong nagagamit na hagdanan, isa pang tao ang naghihintay. Nakatayo roon si Alon, hindi makaupo, hindi mapakali. Mula sa malayo, tanaw niya ang bawat galaw ni Dalisay. Nakikita niya ang pag-aalala sa mukha nito, ang paraan ng pagyakap nito sa sarili, ang panginginig ng mga labi nito habang nagdarasal. Ang bawat segundong nararamdaman nitong kaba ay parang doble ang bigat sa kanyang dibdib. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sabihing magiging maayos ang lahat. Gusto niyang umupo sa tabi nito at sabihing hindi ito nag-iisa. Ngunit hindi niya magawa. Wala siyang karapatan. Ang tanging magagawa niya ay maghintay at magdasal din sa sarili niyang tahimik na paraan. Isang panalangin na hindi para sa kapatawaran, kundi para sa buhay ng isang batang hindi pa niya nakikilala. Pagkatapos ng halos 8 oras, ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ay namatay. Napahinto sa paghinga si Dalisay. Dahan-dahan, bumukas ang pinto. Isang doktor na nakasuot pa ng surgical gown, pagod ang itsura, ngunit nakangiti, ang lumabas. "Mrs. Vergara?" Napatayo si Dalisay. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang ngiti ng doktor ay lumawak. The operation was a success. Ang 3 salitang yon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Dalisay sa buong buhay niya. Isang bigat na tila isang bundok ang biglang naalis sa kanyang mga balikat. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili at isang tawa na may kasamang iyak ang kumawala sa kanya. "Salamat. Salamat po, Diyos ko. Salamat, Doc." Habang siya ay nalulunod sa alon ng purong kaligayahan at kaginhawaan, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang hindi pamilyar na numero. Inakala niyang baka may kaugnayan sa ospital, kaya sinagot niya ito. "Hello? Dalisay? Si Gina to. Yung kasama mo sa Maharlika," sabi ng isang masiglang boses sa kabilang linya. Puno ng tsismis. "Ginang. Gina? O bakit ka napatawag?" "Grabe girl, hindi mo pa ba nababalitaan? Ang laking iskandalo dito sa hotel. Dalisay, nakita mo na ba ang balita? Tungkol kay Mama Rikit at sa may-ari ng Maharlika Grand."
Napakunot ang noo ni Dalisay. Ang kanyang kaligayahan ay biglang nahaluan ng pagkalito. May-ari? Bakit? Anong nangyari? Isang mapagpalang sandali po sa ating lahat. Ang katotohanan ay sinasabing may dalawang mukha. Ang sakit ng pagbubunyag at ang ginhawa ng paglaya. At ang pagpapatawad, ito ba ay isang regalong ibinibigay natin sa taong nagkasala? O isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili upang makalaya sa bigat ng nakaraan? Ating pakinggan ang isang pag-uusap na babago sa lahat. Ito ang 11 kabanata. Ang katotohanan at pagpapatawad. Mula sa kanyang pinagtataguan sa dulo ng pasilyo, pinanood ni Elon ang pagbabago sa mukha ni Dalisay. Nakita niya ang purong kaligayahan nang malaman nitong ligtas na sisinag. Ang bawat ngiti ni Dalisay ay parang isang dagok sa kanyang dibdib, isang paalala ng kaligayahang muntik na niyang ipagkait. At pagkatapos, nakita niya itong sagutin ang telepono. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, ang pagkalito, at pagkatapos, ang pagkabigla. Nakita niya nang ibaba ni Dalisay ang tawag at mabilis na mag-type sa kanyang cellphone. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ilaw sa kanyang mukha habang nanonood ito ng isang video. Isang news report, batay sa logo na nakikita niya kahit mula sa malayo. Hindi niya kailangang marinig ang audio para malaman kung ano ang laman noon. Ang pag-aresto kay Marikit, ang pagbubunyag ng sindikato, at marahil, ang pagbanggit sa pangalan ng may-ari ng The Maharlika Grand Hotel, Alon Montemayor. Pinanood niya ang bawat emosyon na dumaan sa mukha ni Dalisay. Pagkabigla, di paniniwala. Isang mabagal na pagkabit-kabit ng mga piraso ng palaisipan. Ang mga mata nito ay dahan-dahang napuno ng isang bagong pagkaunawa. At nang itaas nito ang kanyang tingin, ang mga mata nito ay hindi naghahanap sa kawalan. Tumingin ito ng diretso sa direksyon niya, na para bang alam nitong naroon siya sa dilim. Nagmamasid. Alam ni Elon. Tapos na ang pagtatago. Ang bawat hakbang papalapit sa kanya ay ang pinakamabigat na hakbang na ginawa niya sa buong buhay niya. Ang mahabang pasilyo ng ospital ay tila naging 1,000,000 lakaran patungo sa kanyang sariling paghuhukom. Wala na ang yabang ng isang CEO, wala na ang lamig ng isang mapanghusgang lalaki. Ang naglalakad ngayon ay isang taong hubad sa lahat ng kanyang depensa. Dala-dala lamang ang bigat ng kanyang kasalanan. Nakatayo lang si Dalisay, naghihintay. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Ang galit na nakita niya sa mga mata nito kanina ay nawala na. Ang napalit ay isang bagay na mas mahirap harapin, isang malalim, matalas na katahimikan. Tumigil si Alon ilang talampakan mula sa kanya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Si Dalisay ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi galit, hindi nanunumbat. Ito ay tahimik, halos isang bulong, ngunit puno ng bigat ng katotohanang kanyang natuklasan. Ikaw pala. Hindi yun isang tanong, yun ay isang pahayag. Ikaw si Mr. De Villa. Ikaw ang may-ari. Ikaw ang tumulong sa anak ko. Tumangulang si Alon. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Oo. Bakit? Tanong ni Dalisay, at sa boses nito ay may bahid na ng panginginig. Bakit mo ginawa ang lahat ng yon? Ang pagsubok, ang pag-akusa sa akin, at pagkatapos, ito? Huminga ng malalim si Alon. Ito na, walang nang pag-atras. Dahil duwag ako, sabi niya, at ang pag-amin ay mapait sa kanyang dila. Dahil minsan, may isang taong lubos kong pinagkatiwalaan. Ang babaeng pakakasalan ko sana. At niloko niya ako. Kinuha niya hindi lang ang pera ko, kundi ang tiwala ko sa lahat ng tao. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling magpapalinlang. Ang ginawa kong pagsubok sa'yo, iyon ay para patunayan sa sarili ko na tama ako.
na lahat ng tao ay may presyo. Tumingin siya sa wakas kay Dalisay at sa unang pagkakataon, nakita nito ang tunay na Alon Montemayor, isang lalaking may sugat, isang lalaking nasasaktan. Pero nagkamali ako. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ang nagpatunay na mali ako at sa sobrang pagkabulag ko sa sarili kong sakit, hindi ko yun nakita. Hinusgahan kita, dinurog kita, at iyon ang pagkakamaling habambuhay kong pagsisisihan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang matagal na niyang hindi pinapakawalan. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, Dalisay. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Gusto ko lang malaman mo kung bakit. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang malayong tunog ng mga makina ng ospital at ang pintig ng dalawang pusong nag-uusap ng walang salita. Tinitigan siya ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay tila binabasa ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tinitimbang ang kanyang bawat salita, ang kanyang bawat pagsisisi. Inaasahan ni Alon ang galit, ang mga sumbat, ang pagtataboy. Ngunit ang mga yon ay hindi dumating. Alam mo ba kung ano ang una kong naisip nung nakita ko ang wallet mo sa kama? Mahinang sabi ni Dalisay. Naisip ko ang anak ko. Naisip ko na yon na ang sagot sa mga panalangin ko. Isang segundong natukso ako. Napatingin si Alon. Nagulat. Pero nakita ko ang litrato niya sa cellphone ko. Pagpapatuloy niya. At naisip ko paano ko siya haharapin kung ang buhay na ibibigay ko sa kanya ay magmumula sa isang kasinungalingan. Ang dangal na lang ang tanging yaman na maipapamana ko sa kanya. Tumingin siya ng diretso kay Alon at sa mga mata niya ay walang paghatol, kundi isang malalim na pag-unawa. Pinatawad na kita bago mo pa man hingin. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Alon nang may puwersang hindi niya inaasahan. Mas malakas pa kaysa sa isang suntok, mas matalas pa kaysa sa isang insulto. Isang alon ng kaginhawaan at hiya ang sabay na bumalot sa kanya. Napayuko siya. Hindi na napigilan ng isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Salamat. Bulong niya. Ang salita ay halos hindi makalabas. Ngumiti ng bahagya si Dalisay. Isang nangiting mapait ngunit totoo. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang luha sa pisngi ni Alon. Isang kilos na puno ng habag. Pinatawad na kita, Alon. Ulit niya. Pero ang tanong, mapapatawad mo ba ang sarili mo? Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming kasama. Narito na tayo sa huling yugto ng ating paglalakbay. Ating nasaksihan ang sakit, ang pagsubok, ang pagkadapa. Ngunit tulad ng laging sinasabi, pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ay laging sumisikat ang araw. Ito na ang kwento ng paghilom, ng pagbangon, at ng isang pag-ibig na isinilang mula sa abo ng pagkabigo. Ito na ang ating huling kabanata, ang bagong simula. Lumipas ang 3 buwan, ang malamig at nakakakabang hangin ng ospital ay napalitan ng mainit na sikat ng araw at ng halakhak ng isang bata. Sa isang malawak at luntiang parke sa Tagaytay, isang batang lalaki ang masayang tumatakbo. Hinahabol ang mga kalapating hindi naman niya talaga kayang hulihin. Ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula. Ang kanyang paghinga ay malalim at malakas. At ang kanyang tawa ay isang musika sa pandinig ng 2 taong nakaupo sa isang bench sa di kalayuan. Masayang pinapanood siya. Sinag, dahan-dahan lang anak, paalala ni Dalisay. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng saya, hindi ng pag-aalala. Si Sinag, ang kanyang munting mandirigma. Ang operasyon ay hindi lang naging matagumpay. Ito ay isang himala. Ang mahina at masakiting bata ay isa na ngayong buhay na simbolo ng pag-asa. Mayroon na siyang mahabang peklat sa dibdib, isang marka
ng kanyang pinagdaanan. Ngunit para kay Dalisay, iyon ang pinakamagandang marka sa buong mundo. Tumingin siya sa lalaking katabi niya, si Alon. Ang tanong ni Dalisay sa kanya sa ospital, "Mapapatawad mo ba ang sarili mo?" ay naging simula ng isang mahabang paglalakbay para kay Alon. Hindi niya sinubukang bilhin ang kapatawaran ni Dalisay gamit ang pera. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga pagkakamali para gumawa ng kabutihan. Isang linggo matapos mailabas si Sinag sa ospital, isang malaking anunsyo ang ginawa sa The Maharlika Grand Hotel. Sa harap ng lahat ng empleyado, mula sa pinakamataas na manager hanggang sa pinakabagong janitor, inilunsad ni Alon Montemayor ang Dalisay Foundation, isang pundasyon na pinopondohan ng 10% ng taunang kita ng hotel na nakalaan para tulungan ang sinumang empleyado na may malubhang problemang medikal sa pamilya. Ang pundasyong ito ay isang paalala, sabi ni Alon sa kanyang talumpati, na ang tunay na yaman ng hotel na ito ay hindi ang mga magagarang kwarto o ang mga mamahaling chandelier. Ang tunay na yaman natin ay ang mga taong nagtatrabaho dito. At hinding-hindi na muling hahayaan ng kumpanyang ito na may isang empleyadong mararamdamang nag-iisa siya sa kanyang laban. Hindi na bumalik sa trabaho si Dalisay sa hotel. Sa tulong ni Alon, nakahanap siya ng isang maliit at magandang bahay na malapit sa parke. Hindi ito regalo. Iginiit ni Dalisay na babayaran niya ito ng paunti-unti at pumayag si Alon. Sinimulan din ni Dalisay ang isang maliit na online business, nagbebenta ng mga lutong bahay na pagkain, isang bagay na matagal na niyang pangarap gawin. Ang relasyon nila ni Alon ay dahan-dahang nabuo. Hindi ito isang whirlwind romance. Ito ay isang tahimik na paghilom, isang pagtatayo ng tiwala, piraso bawat piraso. Sa simula, ang mga pagbisita ni Alon ay para lang kumustahin si Sinag. Nagdadala siya ng mga laruan, nakikipaglaro, at unti-unti, ang batang lalaki ay napamahal na sa kanya. Tinatawag siyang Tito Alon. Ngayon, ang mga pagbisita ay hindi na lang para kay Sinag. Habang nakaupo sila roon sa bench, isang komportableng katahimikan ang namamagitan sa kanila. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Masaya siya, bulong ni Alon. Nakatingin kay Sinag. "Salamat sa'yo," sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay pununo ng sinseridad. Umiling si Alon. Tumingin siya kay Dalisay at ang kanyang mga mata, na dati puno ng yelo, ay puno na ngayon ng init at isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. "Hindi, Dalisay. Salamat sa'yo," sabi niya. "Akala ko, tinutulungan kita. Pero ang totoo, kayo ni Sinag ang nagligtas sa akin. Tinuruan niyo akong muling magtiwala. Tinuruan ninyo ako kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging mayaman." Inabot niya ang kamay ni Dalisay. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, malayo sa malambot na kamay ng isang CEO. Sa mga nagdaang buwan, natuto siyang mag-ayos ng sirang gripo sa bahay ni Dalisay, magbuhat ng mga mabibigat na sako ng lupa para sa munti nitong hardin. Natuto siyang maging isang ordinaryong tao. "Dalisay?" sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso. "Hayaan mo akong maging bahagi ng buhay ninyo. Hindi para bayaran ang kasalanan ko, kundi dahil sa inyo ko natagpuan ang nawawala sa akin. Dahil sa inyo, muli akong nabuo." Hindi niya sinabing mahal kita. Hindi pa. Ngunit ang mga salitang iyon ay nakapaloob sa bawat pintig ng kanyang puso. Sa bawat pagtingin niya sa babaeng nagbago ng lahat. Napatingin si Dalisay sa kanilang mga kamay na magkahawak. Napatingin siya kay Sinag na ngayon ay tumatakbo papalapit sa kanila. May hawak na isang dilaw na bulaklak. At napatingin siyang muli kay Alon. Isang nangangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangingiting Dalisay, payapa, at puno ng pag-asa. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Inabot ni Sinag ang bulaklak kay Alon, at pagkatapos ay yumakap sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mainit na araw ng Tagaytay,
Ang tatlong nasirang kaluluwa ay naging isa, isang pamilya na hindi binuo ng dugo, kundi ng pagpapatawad, ng paghilom, at ng isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok na ng apoy. Ang bagong simula ay narito na. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na kadalisayan ng puso ay isang liwanag na kayang tumagos kahit sa pinakamatigas na pader ng pagdududa. Ang aral ng kwento ay simple lamang. Ang pagpapatawad ay isang regalong may dalawang direksyon. Pinapalaya nito hindi lang ang taong pinatatawad, kundi lalo't higit ang taong nagpapatawad. At ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa karangyaan, kundi sa kakayahang makita ang yaman sa puso ng isang tao. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Dalisay at Alon. Kung mayroon po kayong mga komento o mungkahi kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga tinig ay mahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ito po ang inyong lingkod, nagsasabing, ang bawat puso, gaano man kasugat, ay may kakayahang muling umibig at magsimula. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.